Ito ang itsura ng Manila Bay noon na ngayon ay tinatawag na Dolomite Beach. At nung panahon ng 1992 hanggang 2018, ganito niya makikita ang itsura ng Manila Bay. Maraming basura, mabaho at ginagawa na rin itong palikuran ng mga taong nakatambay dito. At maraming presidente ang lumipas, naupo at natapos ang termino. Pero na isa sa kanila, wala man lang nagkaroon ng malasakit para linisin at i-preserve itong Manila Bay. Maraming presidente ang naupo. Umpisahan natin noong 1992 kay Cory Aquino, kay Ramos, kay Estrada, kay Gloria at kay Noynoy Aquino. At alam niyo ba, lalong-lalo na sa mga Gen Z, sa lahat ng mga presidenteng lumipas, na isa man sa kanila, wala man lang nagkaroon ng malasakit para pagandahin at linisin tong Manila Bay. At paano kaya kung hindi naging presidente si Digong? Habang buhay na bang ganito ang Manila Bay? At bago natin ituloy ang istorya, baka pwede nyong supportahan tong aking munting channel. Subscribe at huwag nyong kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga panibagong video na gagawin dito po sa aking munting channel. At nung taong 2016, ito na yung simula ng pagbabago dito sa Pilipinas. Paano ba naman kasi nabigyan tayo ng isang matalino, magaling, matapang at tapat sa kanyang layunin dito sa Pilipinas bilang presidente, kundi si Rodrigo Roa Duterte. Raise your right hand for your oath of office and repeat after me. I, please state your name. Rodrigo Roa Duterte, Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill fulfill my duties my duties as President as of the President Philippines, of the Philippines, preserve preserve and defend its and Constitution, defend the Constitution, execute execute its laws, the laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. At kung pwede nga lang extend to si Tatay Digong sa serbisyo niya ng 30 years, talaga sana all. At nung 2019 nga, dito niya na sinimulan, pagandahin, i-renovate, linisin, improve itong Manila Bay at na ngayon ay tinatawag na Dolomite Beach na talaga namang pinupuntahan ng mga turista. At ngayon nga guys, tara puntahan nating Dolomite Beach para ipakita ko sa iyo at i-update kayo kung ano nga ba ang malaking pagbabago at gaano nga ba kaganda at gaano nga ba karami ang mga turistang pumupunta rito. Everyone, another bilad na naman tayo sa araw. At ngayon nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach dito sa Manila, sa Malate. Sobrang dami ng tao ngayon. And sobrang init. Yung ganitong oras, maganda pumunta rito mga mag-aalas 5 para hindi masyado mainit. At maganda rito sa Dolomite Beach, makikita nyo yung sunset. Mamaya makikita nyo rito yung paglubog ng araw. Kaya ngayon pa lang sobrang dami na ng taong nag-aantay. Tsaka yung buhangin dito guys, sobrang puti. Ang puti ng buhangin, no? As in, ang linis. Tsaka parang mas lumawak. Yun doon, no? Ang ganda na rin doon. Sobrang lawak na rin doon. Kung nakikita ninyo. Naka-flat na rin siya. Pagdating dito naman sa likod, sobrang lawak din. Sobrang saya rito. Sobrang ganda. So mamaya, pagdating ng sunset, mga siguro 5:30, bababa na yung haring araw at masasaksiyan natin kung gaano kaganda yung sunset dito. At marami na ring tao ngayon nag-aabang. Yung iba nagtatago sa may likod ng ng bato kasi nga mainit pa. Another bilad na naman tayo. Grabe ang saya rito, ang daming tao ngayon. Tapos kung makikita nyo, sobrang linis. May mga foreigner, may mga Korean, may American,
Pero mostly nakikita ko rito mga ano, mga OFW, yung mga nag-a-apply. Sobrang lawak ngayon dito. Tsaka sobrang linis ng buhangin. Kung nandito kayo guys, ang linis ng buhangin niya. Ang ganda. Ganda maglakad-lakad tsaka tumambay. Ay bata. Maganda mamaya dito yung sunset. Ayan o yung araw. Kaya marami nang nag-aantay dito ng sunset. I'm sure mamaya mas dadami pa yung tao dito. Ganda rin ang building na to. Parang nagko-complement siya sa beach. Alam mo sa Hong Kong ba? Singapore. Parang bagay siya sa ano, dito sa Dolomite Beach. Diba? Tapos yung banda doon, sobrang patag na rin, tsaka sobrang linis na rin ang nandun, no? Sa may panta, hindi ko alam kung bandang Coast Guard yun doon, ah. Pero sobrang ganda doon. Maganda na rin doon. Ang gaganda rin ng building dito pag nakita nyo. Nagko-complement siya sa ano, sa beach. Parang Singapore nga, ganon yung dating. Ganon yung atake niya. So ang dami rin dito. Ganda lang maglakad-lakad dito. Ayun, no, may mga bata po. Ang linis, ang ganda. Talagang naalagaan nila yung ano, yung beach, yung ano, buhangin, ang ganda. Pino. Tsaka walang basura. Ganda maglakad-lakad dito. Perfect yung oras na pagpunta ko ngayon dito, sunset. Sarap tumambay, di ba? Doon guys, oh, medyo maraming tao doon sa may banda doon. Pero syempre hanap tayo ng medyo walang tao kasi nakakahiya. Ganda lang ng sunset niya paglubog ng araw. May nagdidig ng buhangin. At paglapit-lapit ko nga rito sa may tubig, nakita ko maraming lumulutang na basura. Siguro dahil sa epekto rin ng paulan-ulan, bagyo, tapos init. At itong mga to, inaalon to galing sa ibang lugar. Lakad tayo rito. Makikita natin maraming tao. Daming tao ang dami rin tao nakatambay, no? Kasi may init, so maglalakad. Mamaya dadami pa yung tao dito, guys. Ang ganda ng sunset dito maya-maya. Lakarin natin hanggang dulo.
Daming tao na. Mag-uwian na sila. So guys, wala na. Uwi na tayo. Tapos na yung sunset viewing dito sa sa Dolomite Beach. So ang dami pa rin tao rito. Uwi na tayo. Guys, pag pupunta pala kayo rito, kailangan kapag mainit, kailangan magdala kayo ng payong. Pero yung mga mineral water, bawal yung mga mineral water dito na yung mga bote na dadalhin nyo. Kasi baka nga kung saan lang itapon yung bote. Pati yung mga plastic, bawal din dito magdala. So iiwan nyo yan doon pa lang sa may entrance. Pero dito guys, wala kayong entrance pinababayaran. Hanggang anong oras kayo mag-stay pwede rito, hanggang sa masunog yung balat nyo. Yon, so ang ganda ng sunset dito. Sarado na po, alas 6. Hanggang alas 6 lang pala rito guys. So kailangan 6 na po tayo rito, 6 to 6. 6 AM to 6 PM. Ingat po sa Ayan. Kailangan pala talaga 6 AM lalabas na. So yun lang, thank you for watching guys. So please support my YouTube channel, my small YouTube channel, subscribe. Thank you for watching. Comment kayo dyan guys kung saan pa pwede magandang pumunta, lalo na ngayong fiesta. Bye bye, thank you for watching, bye. Paglabas nyo rito guys, may mga kainan pala rito. Pwede pa kayo mag food trip. Pwede pa kayo mag ice cream, mag tuhog-tuhog, dried pusit.